Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Panaginip ni Kalo. Ah, 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 Ay nako, nananaginip na naman ang batang ito. Ay, gising, Kalo! Wag, tama na. Kalo, ano ba? Gumising ka! Kumuha ng isang basong tubig ang ginang nang hindi niya magising ang binabangungot na anak. Nakailang yugyog at tawag na siya dito ay hindi pa rin dumidilat ang mga mata nito. Ibinuhos niya ang tubig sa mukha ng lalaki na agad naman niyang ikinagising. Habol niya ang hininga nang biglang mapabalikwa sa higaan. At kasabay ng paggising na yon ay ang pagpatak ng kanyang mga luha. Anak, nananaginip ka na naman ba? Ayoko na, Nay. Napapagod na ako sa mga panaginip ko. Ano naman ang gagawin natin? Tulungan niyo po ako. Ihanap niyo po ako ng albularyo. Gusto kong magpagamot. Ano? Seryoso ka ba dyan? Baka pagtawanan ka eh. Teacher ka tapos magpapagamot ka sa albularyo? Wala akong pakialam, Inay. Hindi ba't nagpatingin naman na tayo sa psychiatrist? Ano ba nangyari? Di ba wala? Paulit-ulit pa rin akong dinadalaw ng panaginip ko na yun. Sigurado ka ba talaga? Yung pagpapagamot mo nga binibigyan na kahulugan ng mga tsismosa sa atin Tapos ipinagkakalat nilang baliw ako dahil nagpapagamot ako sa isang doktor sa utak. Alam ko naman po yun Pero hayaan na lang po natin sila. Wala na akong ibang gusto sa ngayon kundi ang gumaling. O sige, ikaw ang bahala. Bukas na bukas magtatanong ako sa kumare ko kung may kilala silang albularyo. 2 taon na rin mula nang magsimulang dalawi ng mga masasamang panaginip si Kalo. Isang teacher ng high school sa kanilang baryo. 31 taong gulang. Ang totoo ay hindi naman talaga masama ang kanyang napapanaginipan dahil isang masayang okasyon ang kanyang nasasaksihan sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata. At katulad ng iba niyang nakaraang panaginip ay nasa isang tabi siya at nagkukubli sa madilim na bahagi sa loob ng isang simbahan. Sa lugar kung saan walang nakakakita sa kanya. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay bakit habang pinapanood niya ang babaeng kinakasal ay nasasaktan siya. Sumisikip ang kanyang dibdib at nahihirapan siyang huminga. Parang pakiramdam niya na iinsulto siya na makita ang lahat ng tao sa paligid niya ay nagsasaya. Gusto niyang pigilan ng kasal pero wala siyang lakas ng loob na gawin yon. Ang mga taong nagkakagulo sa saya lalo na nang papasok na ang babaeng ikakasal. Mula sa likod ng suot nitong belo ay maaninag ang angkin nitong kagandahan. Nakangiti habang marahang lumalapit sa kanyang mapapangasawa. Maputi ang babae, makinis at bagay na bagay rito ang suot niyang puting-puting trahe de boda. Ano na naman ba kasi napanaginipan mo? Bakit ba halos 2 taon nagtatanong ako sa iyo ay wala ka namang sinasabi? Handa naman ako makinig sa iyo, anak. Tinitigan niya ang kanyang ina na parang tinatansya kung handa nga ba itong pakinggan siya. Mababanaag ang labis na pag-aalala sa mukha ni Aling Carmen. Iniabot niya ang isang basong tubig. Eto. Uminom ka muna para kumalma ka. Nay, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong nakikita ko ang kamatayan ng ibang tao sa panaginip ko? Premonition, parang ganon? Opo. Ay, nako. Ganon namana mo ang kakayahan ng tatay mo. May ganitong kakayahan din ng tatay ko? Oo, pero mukhang di mo na natatandaan.
Bata ka pa kasi noong magkaroon din siya ng kakayahan na ganyan. Pero hindi siya panaginip. Paano po? Bukas ang ikatlong mata niya. Nakikita niya yung mga taong may signos na ng kamatayan. Minsan, bigla na lang siyang namumutla kasi nakakita ng taong walang ulo o walang muka. Po? Talaga po? Mas maswerte pa rin pala ako kasi sa panaginip ko lang ito nakikita. Nung una nga takot na takot siya pero nakasanayan na lang din. Ang tapang naman pala ni tatay. Pwede mo bang ikwento sa akin kung paano naman yung sa iyo? Umupo ng maayos si Carlo at ipinaibabaw ang isang unan sa kanyang kandungan. Sinimulan niyang ikwento sa ina ang tungkol sa kanyang mga panaginip. Ibig sabihin, kapag nananaginip ka ng ikakasal may mamamatay na tao? Opo, ganun nga po yun ay. Sino naman kaya yung mamamatay? Yun nga po ang problema eh. Hindi ko alam. Kaya hindi ko sila maililigtas. Hindi kaya nakakataon lang naman. Nagkataon po ba yung pagkatapos kong managinip ng ganun namatay si Aling Tekya? May sakit naman yung iniinday, hindi ba? Wala nang lunas ang sakit noon, anak, kaya siguro nagkataon lang talaga. Kahit anumang oras pwede siyang mamatay dahil sa kanyang sakit. Si Junjun, malakas yun tapos walang sakit. Namatay sa aksidente ang batang iyon. Kasi naman kaskasero, walang ingat sa pagmamaneho. Si Lisa nay. Ay nako, magpahinga ka na ulit anak. Masyado pang maaga para bumangon. Subukan mo ulit matulog para makapagpahinga ka pa. Pagkatapos ng pag-uusap nilang mag-ina, ay iniwan na siya ng nanay niya. 10 oras pa lang kasi ng gabi kaya pinilit niyang pumikit. Pero hindi na siya dinalaw ng antok. Hindi siya mapakali sa kakaisip kung ano nga ba ang kahulugan ng muli niyang panaginip. O kung sino ang susunod na biktima ng kamatayan sa kanilang lugar. Kinaumagahan ay para siyang lantang gulay. Kulang sa enerhiya dahil sa puyat. Mabuti na lang at Sabado, walang pasok sa eskwelahang pinagtuturuan niya. Dala niya ang isang tasang kape na lumabas sa kanilang balkonahe. Ibinaba niya ang tasa nang makita niyang humahangos ang ina galing sa labas. Bitbit pa nito ang pinamili sa sari-sari store. Ay nako, anak! Oh, ano pong nangyari, Nay? Para naman kayong hinahabol ng 10 kabayo. Napakamot sa ulo ang ginang. Inabutan siya ng kape ni Carlo. Oh, ito. Uminom muna kayo niyan, pampakalma. Aray ko naman, napakainit pala nito. Napaso tuloy ako. May malamig po bang kape? Kayo talaga, Nay. Ay, sa bagay, meron sa mga Starbucks niyan, cold coffee. Teka, paano po ba kayo? Heto na nga. Alam mo ba na usap-usapan dyan sa may tindahan ni Tere, may nakita raw na bangkay dun sa may tulay. Nasabi ko na nga ba eh. O edi, konsensya ko na naman to. Lungkot ang rumehistro sa mukha ni Carlo nang marinig ang balitang yun mula sa ina. Agad naman siyang niyakap ni Aling Carmen. Bakit mo naman magiging konsensya yun, anak? Hindi naman ikaw ang pumatay. Saka alam mo, may mga bagay talaga sa mundo na di natin magiging kontrolado. Hindi mo gusto na mamatay sila. Hindi na tinapos ni Carlo ang iniinom na kape. Kinuha niya ang susi ng kanyang motor at pinaandar yon. Mabilis na kumalat sa baryo nila ang tungkol sa isang bangkay na natagpuan sa ilalim ng tulay. Pagdating niya ay nakita nga niyang marami ng tao ang nagkumpulan sa may tulay. Bumaba siya ng sasakyan at nakiusyoso. Base sa nakita niya ay isang lalaki ang nagmamay-ari ng katawan na yon. Ayon sa mga nakakita ay hindi nila nakilala ang bangkay.
Sabi ng iba ay baka raw biktima ng salvage o kaya ay may kagalit kaya ganun kabrutal ang pagkakapatay sa biktima. Halos lasog-lasog ang katawan nito dahil sa matinding pagkakabugbog. May mga marka ng kulay ubing pasa mula sa tiyan. Nakita yun ng malilis ang damit na suot mula sa tiyan hanggang sa dibdib. Nang makita ni Carlo ang suot nito at bulto ng katawan, ay nakilala niya ang biktima. Pinigil niya ang luha na pilit kumakawala sa kanyang mga mata. Naalala niyang lalaking nasipat niya kahapon bago siya pumasok sa eskwelahan. Natandaan niyang kumuhay pa ito at sinabing mag-aabay ito sa isang kaibigan mula sa kabilang baryo. Bagamat marami ng tao sa lugar, ay wala pa rin ang mga pulis para mag-imbestiga. Andy, ikaw ba talaga yan? I'm sorry pre ha. Hindi ko alam na ikaw yung mamamatay. Bulong niya sa isip habang nakatitig sa pugot na katawan ng bangkay. Aalis na sana si Carlo sa lugar pero natigilan siya nang makitang lumapit ang isang siga sa katawan ni Andy. May hawak itong mahabang patpat. Walang ano-ano ay bigla nitong ipinasok sa leeg ng bangkay ang hawak nitong mahabang patpat at sinabing nais lamang nitong sukatin kung hanggang gaano kalalim ang lalamunan ng patay. Patawa-tawa pa ito habang ginagawa ang paglapastangan sa bangkay. Walang may lakas na manita dahil kilalang siga yun sa kanilang lugar. Ngunit dahil hindi na maatim na tingnan ni Carlo ang ginagawang yun ng lalaki, ay naglakas loob itong pigilan ng kanyang ginagawa. Oy! Huwag mo naman bastusin ng bangkay! Ano ka ba naman? Matuto kang irespeto ang patay, no? May halong galit na sabi nito. Sumang-ayon sa kanya ang mga tao. Maghahamon pa sana ng away ang lalaking siga, ngunit nang marinig ang paparating na mobil ng pulis ay mabilis na itong umalis. Pinili nang umuwi ni Carlo. Tumuloy siya sa sala at isinandalang masakit na ulo sa sofa. Kung may magagawa lang talaga ako para iligtas sila. Ay, nako. Bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Pipikit na sana siya para matulog pero biglang naudlot nang maalala ang nangyari sa kaibigang si Andy. Bigla siyang napabangon at tinungo ang kusina kung saan narinig niyang nagluluto ang ina. Nay? Nay! Diyos ko. Oh, ano ba? Namumutla ka na naman. Ano na naman bang nangyari? Yung patay. Kilala ko po eh. Ano? Bakit? Nakilala na ba ng mga pulis? Hindi ko po alam. Pero kararating lang po nila pagkaalis ko dun eh. Sino yon? Paano mo nalaman wala namang ulo? Si Andy yun, Nay. Napanganga ang ina sa sinabing yun ni Carlo. Nay, please, ipagamot mo na ako. Ayoko na ng ganito eh. Sinasabi ko naman sa inyo eh, hindi lang talaga nagkakataon ng lahat. Ang mga namamatay pagkatapos ko mapanaginipan ng kasal, konektado yun. Nanginginig siya. Niyakap siya ng kanyang ina. Shh, anak, tama na. O sige, bukas na bukas ay dadaling kita doon sa inirekomenda sa akin ng kumari ko. Magaling daw yon. Talaga po? Sana nga matulungan niya ako sa problema ko. Baka pag nagpatuloy pa ito di ko na alam. Baka mabaliw na po ako. Huwag kang panghinaan ng loob, anak. Kaya natin to. Maniwala ka, malalagpasan natin ito. Kinabukasan ay pinagbuksan ng mag-ina ng isang nakaunipormeng babae. Nakaputi ito tulad ng pangkaraniwang nurse. Nangunot ang noon ni Carlo na makita ang klinika na pinagdalhan sa kanya ng ina. Nay, bakit mo ko dito dinala? Akala ko ba'y albularyo? Oo nga, nandito na nga tayo. Klinik naman ito eh. Alam mo namang di ako nagagamot ng mga anti-stress na gamot eh. Andito na nga tayo sa albularyo. Dito yung address na sinabi sa akin ng kumari ko eh. Sus,
Niloko lang po yata tayo eh. Hindi ako magagawang lokohin ng kumari ko. Saka, bakit ano bang akala mo sa mga albularyo? Mga matatanda lang na may bandanang pula sa ulo at nakatira sa liblib na kabundukan? Nanay naman eh. Halika na, pumasok na tayo. Subukan na lang muna natin, wala namang mawawala. Dahil sa sinabi ng ina ay sumunod na lang si Kalo. Tinawag siya ng babae at tinanong ang kanyang pangalan, edad at kinuha ang timbang at blood pressure. Habang nakaupo siya sa tabi ng sekretaryang yon ay pinagmasdan ni Kalo ang kabuuan ng klinikang yon. Nabasa niya ang isang sertipiko na nakasabit sa dingding. Naturopath doctor? Ano yun? Sinagot siya ng sekretary at sinabi ang doktor ay nanggagamot sa pamamagitan ng mga natural na pamamaraan. Albularyong may diploma, ganun ba? Pasimpleng nangiti ang babae, ngunit kalaunan ay agad niyang ipinaliwanag ng mabuti ang ibig sabihin nun. Sinabi nitong ang naturopathy ay isang alternatibong gamutan base sa paniniwalang ang katawan ng tao ay may likas na kakayahan sa pagpapagaling. Ang isang naturopathic doctor ang nagsasagawa ng ganong klaseng gamutan. Maaring magpayo ito ng diet, exercise, pagbabago ng lifestyle at pwede ring magrekomenda ng mga natural na gamot na iinumin ng mga pasyente. Naintriga si Kalo sa narinig. Noon lang kasi niya nadaman na meron palang ganong klase ng doktor. Meron siyang naririnig na gumagawa noon pero ang alam niya ay pinauso ito sa bansang China at hindi sa Pilipinas. Nasanay kasi siya sa mga stereotype na albularyo. Hindi mapigilan ng lalaki na maisip ang isang matandang lalaki o babae na payat at may nakataling pulang bandana sa ulo. May iwinawagayway na mga dahon at itinatapal ang mga ito sa mga pasyenteng may sakit. Isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan niya. Nang biglang sa isip ay nilagyan niya ng twist ang itsura ng albularyo. Sinutan niya ito ng lab gown na ginagamit ng mga doktor kapag nag-o-opera. Albularyong naka-lab gown. Mapapahalakak na sana siya pero napigilan yun nang bumukas ang pinto kung saan iniluwa nito ang isang napakagandang babae na nakasuot nga ng puting lab gown. Tinawag ito ng sekretarya na doktora. Natulala si Kalo. Magandang umaga. Jeka, dumating na ba yung in-order nating refill ng tubig? Sumagot ng oo ang kausap na sekretarya at sinabi nitong meron na silang pasyente at itinuro nito si Kalo. Magandang umaga po sa inyo. Ay, nako, ang ganda naman pala ni doktora. Magandang umaga po sa inyo. Sino po ang pasyente? Ay, yung anak ko po, iyan po. Itinuro ng ginang ang anak na wala pa ring kibo at nakatitig lang sa doktor. Ilang araw na po siyang ganyan. Ano pong dahilan at natutulala siya? Biglang nagtawanan ng dalawang babae na kausap ng doktora. Agad namang sinabi ng sekretarya nito na mula lang daw nang lumabas ang doktora ay nagkaganon ang lalaki. Ngumiti ang doktora. Nay, mamaya po pag okay na siya, pwede niyo na pong papasukin sa loob, ha? Sige po. Mamaya lang po magaling na yan. Agad na kinalabit ni Nanay Carmen ang anak. Nagising naman ito sa pagkakabato-balani sa magandang doktora. Oh, ang ganda, no? Nay naman ano na naman ba yan, nakakahiya? Ako pa ngayon ang nakakaya Ikaw ang tululaway dyan ang lumabas si doktora. Uy, di naman po no. Maski tanong mo pa. Nay, uwi na tayo. Anong uwi? Hindi na tayo uuwi. Kailangan kang matingnan kasi mukhang malala ka na. Aligagaman ay pinalakas na lang ni Kalo ang loob. Nakaramdam siya ng kahihiyan dahil sa nangyari. Pagbukas niya ng pinto
ay sumalubong sa kanyang pagpasok ang mabangong amoy ng silid. Pakiramdam niya ay nakikipagkarirahan siya sa 10 kabayo sa isang racetrack dahil sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Maputi, makinis, malaanghel ang mukha ng babaeng nasa harapan niya. Ibang-iba sa ini-imagine niya na mukha ng isang tipikal na albularyo. Naisip niya tuloy na kung ganun kaganda ang lahat ng albularyo sa Pinas, ay konti na lang marahil ang magpupunta sa ospital para magpagamot. Ayos ka lang ba, sir? EOO? Okay lang yan. Relax ka lang. Hinga ka ng malalim, kuya. Na siya namang ginawa ni Carlo. Ano, okay ka na ba? Tumango ang lalaki. Sininyisan siya ng doktor na umupo na sa silya na nasa harapan niya. Napayuko ang binata dahil nakaramdam ng hiya nang marealisa ang kanyang naging reaksyon sa harap ng kausap. Kinalma niya ang sarili at inayos ang kanyang kilos at pananalita. Ano bang problema? May dinaramdam ka ba? Dok, may mga panaginip kasi ako na parang nagiging babala sa mga paparating na trahedya o pagkamatay ng isang tao. Parang mga signos ng kamatayan? Parang gano'n na nga po. Ang weirdo pero totoo pong nangyayari. Hindi na po kasi ako naniniwala na nagkataon lamang na kung kailan ako na naginip ng mga ikinakasal, saka naman may mamamatay na tao. Hindi mo ba alam na isa yung uri ng psychic ability para madama o mahulaan ang mga kaganapan sa inaharap bago ito mangyari sa pamamagitan nga lang ng mga panaginip mo? Anong problema doon? Isa yung regalo. Regalo? Dok, isa itong sumpa na gusto kong alisin. Ayoko nito. Mas gugustuhin kong maging ordinaryong tao lang at ayoko nung mga kababalagan na ganyan. Pero hindi lahat ng tao ay may kakayahan na tulad mo. Kung mapag-aaralan mo yan, kung papaano gamitin, pwede mo itong mapakinabangan at sa ibang pagkakataon ay pwede mo magamit para makatulong sa iba. Uulitin ko, isa yung regalo at hindi isang sumpa. Ang ibig mong sabihin, Dok, magpasalamat ako kasi nakikita ko yung kamatayan ng iba pero hindi ko naman sila maililigtas. Walang gamot o orasyon na makakagamot dyan. Yakapin mo na lang yung kakayahan mo. Yakapin? Alam mo bang naging biktima nito ang nag-iisa kong kapatid? Wala akong nagawa. Kahit binalaan na ako ng panaginip ko na maaaring may masamang mangyari sa kapatid ko. Ano pa nangyari sa kapatid mo? Aksidente. Namatay siya sa aksidente. Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo. Hindi natin hawak sa ating mga kamay kung anong nakatakdang maganap. Hindi maunawaan ni Carlo ang sinasabi ng doktora. Nalito siya at kalaunan ay nakaramdam ng kaunting inis dahil parang walang ganang kausap ang babaeng doktor. Bagya siyang napasimangot dahil iniisip niya na mas may saysay pa yata ang magpagamot sa isang tipikal na albularyo kaysa sa isang tulad nito. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Pero, alam mo ba kung anong may tutulong ko sa iyo? Ano? Spiritual therapy. Nakakaramdam ka na kasi ng depresyon at kitang-kita yun sa mga eye bags mo. Dahil sa labis na kalungkutan hindi ka na makatulog ng maayos. Di ka na rin nakakakain sa tamang oras, tama ba ako? Spiritual therapy? Ano yun? Meron kaming program para sa mga taong katulad mo. Kaya mo bang magtiwala sa amin? Sa akin? Dahil sa magandang paliwanag ng doktor, ay unti-unting nakumbinsi nito si Carlo. Dahan-dahang naintindihan niya na hindi lamang sakit sa katawan ang kayang gamutin ng doktor, kundi maging ang sakit ng mga nanlulumong kaluluwa. Pagkatapos noon ay umuwi na ang mag-ina. May itinakdang araw para sa kanyang pagbabalik. Samantala,
habang pauwi ay dumaan muna ang mag-ina sa burol ng kaibigang si Andy. Ayon sa mga naroon sa lamay ay hindi pa natukoy kung sino ang pumatay sa biktima. Naging palaisipan tuloy ang nangyaring yun sa mga tiga-baryo. Nagatid ng kilabot na baka hindi tao ang may gawa. May mga nakapagsabi na baka may mabangis na hayop na paggala-gala o di naman kaya ay baka may aswang na sa kanilang paligid. Hindi pa rin kasi nahanap ang nawawala nitong ulo. Magtatakip silim na nang magpasyang mag-ina na magpaalam sa ina ni Andy na noon ay nakaupo sa tabi ng kabaong. Ngunit sa mabilis na pag-ikot ni Carlo ay nalaglag ang hawak nitong panyo sa sahig. Pinulot niya yon at sa kanyang muling pagtayo ay may napansin siyang isang itim na anino na nakatitig sa nakasarang kabaong. Natuod sa kanyang pwesto si Carlo at bahagya na siyang naiwan ng kanyang ina. Oh, anak, may problema ba? Mariing ipinikit ni Carlo ang kanyang mga mata at sa kanyang pagdilat ay nawala na ang aninong yon. Upang hindi tabla ng takot ay inisip na lang ng binata na dahil lamang yon sa pagod o di kaya ay pinaglalaroon lamang siya ng kanyang imahinasyon. Wala na eh. Tara, umuwi na tayo. Mabuti pa nga. Mukhang pagod ka na. Namumutla ka Talaga naman bata ka Kailangan mo na muna talaga magpahinga. Wala po ito, Nay. Ayos lang po ako. Naglakad na ang mag-ina pa uwi. Napansin nilang mapula ang langit. Papalubog na ang araw sa kanluran. May mga taong nagtatakbuhan at tang isa ay nabangga pa ni Carlo na muntik na niyang ikabuwal. Aray! Ano ba pare? Mag-ingat ka naman! Humingi ng paumanhin ang nakabanggang lalaki. Ano ba nangyari? Tumahangos kayong lahat. May nangyari ba? Agad isinalaysay ng lalaking yun na mayroon na naman daw natagpo ang bangkay sa plaza. At ito ay kilalang siga sa kanilang lugar na nakita nilang lumapastangan sa bangkay ni Andy. May nakapagsabi na marahil ay nakonsensya ang lalaki nang malamang kababaryo pala nila ang napaslang. Ngunit kung ano man ang dahilan, tanging yung siga lamang ang may alam kung bakit siya natagpo ang nakabigti sa plaza. Ay naku po, Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa baryo natin, Carlo? Alam nyo naman dito sa atin minsan, kapag may namamatay palaging nasusundan. Meron at merong sumusunod. Bakit nga kaya ganun, no? Hindi ko rin alam. Sa ibang lugar po kaya nangyayari yung ganito? Yung hindi pa naililibing yung patay may mamamatay ulit tapos madadagdagan pa. Pinakakakaunting bilang ng ganun 2 hanggang 3 kaya tingnan mo yung mga mahihilig magtongit. Abay, malayang malaya na nakakapagsugal kasi walang kaso pag sa lamay sila nagsusugal Ay nako, manahimik ka na nga dyan. At baka mamaya may makarinig pa sa iyo. Sabihin pa nila pinag-iisipan mo silang gustong-gusto nila na may namamatay dito. Bakit, Nay? Hindi ba totoo? Manahimik ka na nga. Halos maiyak-iyak na ang mga mata ni Carlo sa kakapigil ng kanyang tawa nang makita ang pamumula ng pisngi ng ina. Alam niyang sa pagkakataong yon ay hindi na ito komportable sa usapan nila. Ipinasya na ng mag-ina na umuwi. Sa bahay ay hindi maiwasan ni Carlo na isipin kung ano nga ba kaya ang nangyari sa siga nilang kababaryo. Marating na yata talaga yung karma sa mga taong mahihilig gumawa ng di maganda. Ay, nako. Sa isip ay bumabalik ang nakitang eksena kung saan tinutusok ng lalaking yon ang lalamunan ng bangkay ni Andy. Hindi kasi marunong rumispeto ng patay. Sana'y matahimik na ang kaluluwa ni Andy. Nag-file ng kanyang indefinite leave o pagliban si Carlo sa trabaho. Ito ay para matugunan niya ng oras ang pagpapatherapy at pagpapagamot. Nagtuloy-tuloy ang pagpabalik-balik niya sa klinika ni Doktora Donna. Habang lumilipas sa mga araw, ay nararamdaman na niyang unti-unti na ngang nagkakaroon ng pagbabago.
Sa pagiging positibo ay nakita niya ang sarili na nakakalaya na sa mga isipin at sa mga unti-unting pagkayamot niya sa kakayahang hindi naman niya ginusto. Dahan-dahang nahilom ang sakit na nararamdaman sa pagkamatay ng kanyang kapatid at maging sa ibang tao na matagal din niyang sinisisi sa sarili sa kanilang mga pagkamatay. Hindi na rin siya dinadalaw ng mga ganong klase ng panaginip. Dahil sa pagkakataong yon, ang palagi na niyang napapanaginipan ay ang doktora. Nahulog na siya ng tuluyan sa babae. Sa bawat pag-idlip ay ang mukha ni Donna ang nakikita. O di kaya naman ay nasa tabi sila ng dagat at naghaharutan sa tubig, naghahabulan sa buhanginan. Magandang panaginip yon para sa kanya, lalo na kapag magkaharap silang dalawa ni Donna. Kasabay ng paglubog ng araw ay tila sila maghahalikan. Pero palagi yon nauudlot dahil palagi siyang ginigising ng kanyang ina. Anak, gising ka na, oy! Nanay naman eh. Ano ba naman kayo? Bakit niyo po ako ginising? May bisita ka kasi. Sino na naman ho? Pambihira o wrong timing naman yan eh. Ay nako, ayusin mo ang sarili mo. Nasa labas si Doktora Donna. Ang pagkaimot sa mukha ni Kaloy ay biglang nag-iba nang marinig kung sino ang bisitang dumating. Mabilis siyang bumangon at kaagad na pumunta sa banyo para makapaghilamos at linisin ang sarili. Kahit nasa bahay lang siya ay siniguro nitong maging kaaya-aya at mabango nang harapin niya ang hinahangaang babae. Magandang araw, Doktora Donna. Magalang nitong bati sa babaeng kasalukuyang umiinom ng kape sa sala. Nang makita siya ay agad na sumilay ang maganda nitong ngiti. Bakit po kayo nandito? May problema po ba sa therapy ko? Wala naman. Ano kasi, AEOU? Hindi. Ano po yung dahilan kung bakit kayo nagpunta dito, Doktora Donna? ano ba yan? Ang formal mo naman masyado. Donna na lang. Wala naman tayo sa klinik eh. Tsaka, wag mo na nga akong pinopo. At di naman malayo yung edad natin sa isa't isa eh. Mas bata pa nga ako sa iyo eh. Napakamot ang lalaki sa ulo dahil sa unti-unting nararamdaman na hiya at kilig sa dalagang kausap. Nagniningning na tila mga tala ang kanyang mga mata. Ano bang sadya mo, Donna? Ikakasal kasi ang kapatid ko sa isang araw. Kaso nag-back out yung partner kong isang abay kasi nagkaroon ng emergency. Kung okay lang sa'yo, pwede ka bang mag-abay? Ha? Oo naman. Sige. Agad na sagot ng binata. Dumating ang araw ng kasal. Sa isang tabi ay di mapakali si Kalo. Tagaktak ang pawis ng kanyang mukha. Panay ang punas niya at patingin-tingin sa kapaligiran. Mataas na ang tirik ng araw. Ang mga tao ay naiinip na sa pagsisimula ng kasalan. Wala pa ang groom. Nagaantay na ang bride sa loob ng sasakyan nitong bridal car. Lumabas si Kalo. Nakita niya mga tao sa labas na nagkakagulo na rin. Isang mensahe ang natanggap nila. Hindi makakadalo ang groom. Iyak ng iyak ang bride na mag-isa na lang sa loob ng kotse. Nilapitan niyo ni Kalo at pilit na pinabubuksan ang sasakyan. Ngunit nagmistulang bingi at bulag ang babaeng nasa loob. Hilam na ang mga mata sa labis na pagluha. Lisa, buksan mo! Lisa, si kuya to! Nakikiusap ako, buksan mo ang pinto! Nagsimulang umandar ang sasakyan. Hinabulyo ng lalaki. Hanggang sa isang malakas na tunog mula sa nagsalpukang truck at kotse ang narinig ng mga taong naroon. Lisa! Kalo, ayos ka lang ba? Kanina ka pa walang imik dyan. Natulala ka na naman. Napatitig si Kalo kay Donna. Nakatingin itong sinalubong ang kanyang mga titig.
Ipinilig niya ang kanyang ulo at bahagyang hinawakan ng kanyang sentido. Pinakalma niya ang sarili. Para siyang nanaginip ng gising at ipinakita sa kanya ang nakaraan kung saan ay papaano namatay ang kapatid niyang si Lisa. Yun ang araw kung kailan nagsimula siyang nakaramdam ng labis na kalungkutan. Palagi niyang sinisisi ang sarili sa pagkawala ng kanyang kapatid. Konting hintay lang daw, darating na ang groom. Mabuti naman. Ayos lang ako, huwag ka mag-alala. Siguro mainit lang. Sobrang init ang panahon eh. Oo nga eh, kiaga-aga pa eh, napakaalinsangan na. Sana hindi humulas yung makeup ko, no? Maganda ka pa rin naman eh. Isang matamis na ngiti ang isinukli ng doktora. Ilang minuto pa ay dumating na ang pinakahihintay nilang lahat. Natuloy ang kasalan at natapos ang pagdiriwang ng may saya at ngiti sa labi ng lahat ng mga nagsidalo. Oh anak, kumusta ka? Hindi na po ako dinadalo ng panaginip ng kasalan, Nay. Aba, magaling nga talaga yung si doktora, no? Tapos mabait at ang ganda-ganda pa. Sana naman pupunta yung pangiti-ngiti mo na yan, Nay, ha? Ay, wala naman ah. Wala akong sinasabi. Iniisip ko lang na mukhang bagay kayo ni doktora. Nay, ano ba, nakakaya, no? Ka naman mahihiya. Teacher ka naman. May pinag-aralan. May magandang trabaho. Oo na, huwag ka na makulit, Nay. At baka mapurnada pa. Aaminin ko na po na may gusto ako kay doktora. Isusuportahan kita dyan, anak. Ligawan mo na. Nanay talaga, ang kulit, parang teenager. Ito naman. Bakit kanina nakita ko yung mukha na namang pang Biyernes Santo yung mukha mo? Kanina po kasi, nakita ko sa simbahan si Lisa. Ha? Ano? Parang totoong-totoo eh. Bumalik sa akin lahat ng alaala ng araw na yun, Nay. Anak, kalimutan mo na yung nangyari. Hindi matatahimik si Lisa hanggat hindi mo pinalalaya ang sarili mo sa sakit. Kasalanan ko kasi, Nay eh. Sana hindi na lang ako nakialam. Sana hindi ko na lang pinilit na pakasalan ng lalaking yun ng kapatid ko. Buhay pa sana si Lisa. Hindi sana nangyari sa kanya yung ganun. Anak, walang may kagustuhan sa nangyari. Ngunit kailangan mong maghilom alang-alang sa kaluluwa ng kapatid mo. Sana nga, Nay, makalimutan ko na yun. Natapos ang usapan ng mag-ina nang sabihin ni Carlo sa ina na balak na nitong bumalik sa trabaho dahil kahit papaano ay maayos na ang kanyang pakiramdam. Nagpaalam na siya sa ina para matulog. Isang tanghaling tapat, init na init si Carlo sa nararamdamang pagtama ng sikat ng araw sa kanyang balat. Para siyang napapaso. Naganap siya ng masisilungan pero wala siyang makita maski isang puno. Isa lang ang nakita niyang pwedeng pagsilungan, ang bukas na simbahan. Lumapit siya doon at sa bawat hakbang niya ay napansin niyang napakaraming tao. Masayang masaya ang mga mukha ng mga taong nakakasalubong niya at di alintana ang init ng araw. Bahagya pa siyang nagulat nang biglang tumunog ng malakas ang malaking kampana ng simbahan. Lahat ng mga tao ay nagsigawan ng mabuhay ang mga bagong kasal. Mabilis na pumasok sa loob ng simbahan si Carlo. Ano to? Tanong niya. Mula sa kanyang kinatatayuan ay natuod siyang tila isang patay na puno. Unti-unting tila nawala ng lakas. Nasaksiyan niya ang isang mass wedding. Maraming mga magkapareho ang nagpakasal sa iisang oras at pagkakataon. Hindi! Hindi! Isang nakakakilabot na sigaw ang pumuno sa silid na yon. Agad na bumukas ang pinto at nilapitan ng ginang ang natutulog na anak. Carlo! Carlo! Nananaginip ka na naman! Nay! Anong nangyari? Sumisigaw ka na naman na parang takot na takot.
Hindi agad nakasagot si Kalo. Tila iniisip ang napanaginipan. Hanggang sa napansin ng ina na tila lumalaki ang mata ng anak. Namimilog ito sa matinding kaba at takot. Hindi. Ay nako, sabihin mo nga sa akin kung ano napanaginipan mo, anak. Ano ba? Ikinwento niya sa ina ang panaginip. Pagkatapos ng malakas niyang sigaw, ay napatingin sa kanya ang mga pares na ikinakasal. Kalunos-lunos ang kanilang mga itsura. May mga magugulo ang buhok, wasak ang muka, marurungis at may mga duguan. Paglingon niya sa buong simbahan ay nagkalat ang mga bangkay. Nanaginip ako ulit, Nay. Ang daming ikinakasal. Diyos ko po, ano kayang ibig sabihin nun? Nag-aalala po ako eh. Baka paiwatig yun ng mas maraming kamatayan. Pero saan? Tagaktak ang pawis sa noo ng binata. Nagsimula na naman siyang manginig at nahirapan siyang huminga. Agad na kinuha ng ginang ang electric fan at itinutok ito sa bintana. Subalit ang makitang hirap pa rin sa paghinga ay tinanong nito ang anak kung kinakailangan na nga ba nilang magpunta sa ospital. Hindi po. Tatawagan ko na lang po si Donna. Mainam pa nga. Makikisuyo na lang po ako sa isang basong tubig, Nay. Iinom po ako ng gamot. Mabilis na lumabas ang ginang para kumuha ng tubig. Ngunit pagbalik nito ay nakatanaw sa labas ng bintana ang anak at umiiyak. Labanan mo, nak. Huwag kang padadaig sa lungkot. Nandito lang ako para sa iyo. Tumulo na rin ang luha sa mata ni Nanay Carmen. Hindi niya gustong nakikita ang ganong ayos ng anak. Dati itong masiyahin, subalit unti-unting kinain ng kalungkutan ng mamatay si Lisa. Buntis noon ang nakababatang kapatid. Dahil doon ay pinilit ni Kalo ang lalaking nakabuntis na pakasalan ng kanyang kapatid. Subalit sa oras ng kasal ay di nga sumipot ang lalaki. Malungkot ang ginang subalit kailangan niyang magpakatatag alang-alang sa anak. Sila na lang dalawa ang naiwang pwede magdamayan. At sa tuwing natutulala ang anak na tila nawawala sa sarili nitong mundo, ay niyayakap niya si Kalo at inaawitan hanggang sa ito ay makabalik sa pagtulog. Ang lahat ng ginagawa niyang yon ay hindi naaalala ng lalaki. Kinabukasan, 6:00 pa lamang ng umaga ay naroon na sa kanila ang doktora. Nag-aalala ako sa iyo. Kinuwento sa akin ng nanay mo yung nangyari. Ano bang gagawin natin? Paano kung katulad pa rin yun ng sumpahan ng mga panaginip ko? Paano kung marami ang mamatay? Hindi ko nakakayanin, Donna. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Heto, dinalang kita ng tsaa galing sa pampakalmang halaman. Mabisa yan. Salamat. Kung makatotoo man ang panaginip mo, siguro ay kailangan nating matuklasan kung saan ito mangyayari. Susubukan ko kung kaya kong makita, Kalo. Kaya mong makita ang mangyayari? Oo, minsan nakikita ko, minsan hindi. Ano nga bang mangyayari? Masaker? Sakuna? Sakit? Ano? Kalma ka lang. Akin na yung mga kamay mo. Tumahimik ka lang at sisikapin kong makita kung anong ipinapahiwatig ng panaginip mo. Tumahimik si Kalo. Hinuwakan siya sa kamay ng doktora. Nagsimula yon sa maikling orasyon at pagkatapos nito ay ipinabuka sa kanya ang dalawa niyang palad. Sinipat-sipat yun ni Donna. Kumukunot ang noo nito habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mga palad. Anong nakikita mo? Pagsabog. Matinding pagsabog. Muntik nang mag-hysterikal ang lalaki dahil sa narinig. Subalit agad siyang niyakap ni Donna at sinimulang hagurin ang kanyang likod. Pagkatapos ay inaya niya itong lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Paglabas nila ay sumalubong ang mainit at basang hangin na dumampi sa kanilang mga balat. Ano ba kung kailan mangyayari at kung saan? Sino-sino sila? Malabo eh. Hindi ko masyadong kabisado yung lugar. Basta narinig ko,
may nagsasalita ng malakas parang speaker. Tapos maraming tao. Wala kang palatandaan sa lugar? Wala eh. Huwag mo na munang isipin ang panaginip mo. Magdasal ka na sana ay hindi magkatotoong masamang pahiwatig na yon. Oo, sige, gagawin ko. Isang ngiti ang isinukli ng dalaga. Donna, salamat ha. Wala kang dapat ipagpasalamat. Trabaho ko ito, di ba? Babalik na pala ako bukas sa trabaho. Talaga? Masaya ako kasi mukhang nakakabalik ka na. Basta ha, huwag ka na munang mag-isip ng negatibo. Oo, tatandaan ko yan. Siya nga pala, dito ka na kumain. Ipagluluto kita ng masarap na agahan. Ay, baka di na kita mapagbigyan eh. Kailangan ko na rin pumasok sa klinik. Ganun ba? Sayang naman. Gusto pa sana kitang makasama. Talaga? Okay, sige. Sa weekend na lang kung gusto mo pa. Oo naman, no? Ano, date na ba yon? Okay lang ba sa'yo kung ligawan kita? Hindi ba masyadong mabilis? Willing naman ako maghintay doon eh. Sige, pag-iisipan ko. O paano? Mauna na ako ha. Ingat ka palagi. Kinabukasan ay pumasok na sa paaralan si Kalo. Usap-usapan sa kanilang eskwelahan ang tungkol sa nalalapit na graduation. Makikita sa mga mata ng mga estudyante at guro ang kasabikan sa magaganap na pagdiriwang. May ilan na nag-iensayo na ng kanilang mga talumpati at may ilan naman na sinusulit ang mga oras na magkakasama pa sila ng kanilang mga kaklase. Habang nag-uusap-usap ay mayroong sandamakmak na mga sitserya sa tabi. Panay ang bati ng mga bata sa bagong pasok na guro. Halos 2 buwan din mahigit ang naging absence nito o leave, kaya nasabik ang mga estudyante sa kanya. Panay ang kumustahan, kwentuhan at tawanan. Ilang araw pa ang lumipas ay naghahanda na ang lahat para sa graduation rites na magaganap kinabukasan. Nagdedekorasyon na sila sa stage. Tumulong na rin si Carlo kasama ang ilang mga graduating na student sa pagpapaganda nito. Naglagay sila ng mga makukulay na tela sa entablado. Nag-ayos sila ng mga halamang nakapaso at nilagyan nila ang mga ito ng mga palamuting bulaklak. Habang abala ang lahat, ay isang estudyante ang lumapit sa kanya at nakiusap kung maaari ba daw magpakuha sila ng litrato kasama siya. Pumayag naman ang guro. Salita ng mga estudyante sa pagkuha ng mga litrato gamit ang kanilang mga cellphone. Tuwang-tuwa ang mga estudyante sa kanilang mga trip na iba't ibang klase ng pose. Oo, ako naman. Gusto ko rin ng souvenir sa inyo ha. O sige, pose kayo ha. Inilabas ni Carlo ang kanyang cellphone at kinuha ng kanyang mga naging estudyante. Oo, wakin naman. Natapos yun na lahat ay masaya. Aliw na aliw sila sa kanilang mga ginawa. Ngunit panandalian lamang yon. Dahil muntik nang maitapon ni Teacher Carlo ang kanyang telepono nang makita mga nakunang litrato sa kanyang cellphone. Ang mga estudyante ay walang mga ulo. Inilihim niya yun sa mga estudyante. Mabilis niyang itinago ang kanyang telepono upang wala nang makakitang iba. Alam niya ang ibig sabihin nun. Isang signos o babala ng kamatayan. Ang sinumang tao na makitang walang ulo sa personal man o sa litrato ay may sumpa ng kamatayan. Naalala niya ang sabi ng kanyang ina tungkol sa kakayahan ng kanyang ama na nakakakita ng signo sa mga tao. Ang taong malapit ng mamatay ay nakikita nitong walang mga ulo. Nanindig ang balahibo niya sa isiping yun. Naisip ni Carlo na hiramin ang isang cellphone ng kanyang estudyante at pinanood ang mga litrato. Normal ang kuha ng mga ito. Panay ang kantsaw ng mga bata sa isa't isa dahil sa iba't iba nilang mga itsura sa mga larawan. Bakit sa akin ganun? Mabilis siyang lumayo sa mga bata. Nag-alala siya sa kahihinatnan ng mga ito.
Para na niyang anak ang mga ito at ni isa sa kanila ay ayaw niyang mapahamak dahil sa sumpa ng kanyang panaginip. Tinawagan niya agad si Doktora Donna. Yung mga estudyante ko, Donna, wala silang mga ulo sa litrato. Anong ibig sabihin nun? Nais niyang kumpirmahin sa dalaga ang totoong kahulugan ng kanyang nakita. Kapamak ano kamatayan, pero pwede ring glitch lang yan ng kamera. Maaring sobrang ilaw o araw. Sagot ng doktora sa kabilang linya. Nanginginig ang boses ni Carlo. Sumasabay din ang kanyang mga palad. Unti-unting tumaas ang tensyon na kanyang nararamdaman. Donna, hindi kaya... Hindi na nito maituloy ang kanyang sasabihin. Unti-unting pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang may mapahamak sa kanila, Donna. Tulungan mo ako. Bukas ay gagraduate na sila. Sige, sasamahan kita dyan bukas. Salamat. Please tulungan natin sila. May mga pangarap pa mga batang ito. Ayokong mamatay sila. Kumalma ka lang. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yon ni Carlo, ay agad na umuwi si Donna para gumawa ng isang ritual at panguhula para makita niya ang partikular na mangyayari sa hinaharap. Hindi literal na ipinakita sa kanya ang mga mangyayari, subalit may mga nakita siyang palatandaan sa kanyang ginagawa. Kumuha din siya ng tarot card para malaman kung tugma ang dalawang paraan na yon. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Kinabukasan ay sabay na bumaba ng sasakyan sina Donna at Carlo. Nang makita sila ng mga estudyante ay tinukso kagad nila ang guro. Nagagandaan sila sa binibining kasama nito. Sinabi pa na bagay sila at masaya ang mga bata na mayroon na daw love life ang kanilang teacher. Isang matipid na ngiti ang isinukli ni Carlo. Lumayo sila sa mga bata at nag-usap ng masinsinan. Sa palagay mo ba dito mangyayari yung pagsabog? Yung kasi ang pinapaiwatig sa akin ng mga baraha at ng pagbasa ko sa iyong palad. Kinakabahan ako. Magdasal tayo na wag naman sana. Sa tagal ko nang nanggagamot, ngayon ko lang talaga masusubukan ng ganito. Pero titiyakin kong makikita natin ang mga palatandaan para kahit papaano ay makatulong tayo. Siya nga pala, tinawagan ko na yung kuya kong pulis. Sinabi ko sa kanya yung problema natin at pumayag naman siya na kasama natin magbantay at mag-inspeksyon sa lugar na ito. Kailangan natin mag-ingat. Oo, kung pwede lang sana na sabihin natin wag nang ituloy yung event na ito Kaso hindi natin sigurado kung merong maniniwala. Kaya nga lalo na't kumakalat pa sa baryo namin na nababaliw na ako. Malamang maraming magulang dito na nakakakilala sa akin ng pagtatawanan lang tayo. Hayaan mo na. Matatapos din ito. Nagsimula na ang programa. Habang nasa itaas ng entablado ang guro at sa upuan naman ng mga bisita si Donna, ay tahimik silang nagmamatsyag sa paligid. Malikot ang mga mata ni Donna at tinitingnan ng mga palatandaan. Samantalang si Carlo ay pinagpapawisan. Nagugulat siya sa tuwing biglang tutunog ang speaker. Ang malakas na buga ng mikropono at ang mga palakpakan. Pakiramdam niya ay yun ang pinakamahabang sandali ng kanyang buhay. Pinagpapawisan na siya ng malapot dahil pakiramdam niya ay parang magiging slow motion na ang lahat ng nasa paligid niya. Parang umiikot na rin ang kanyang paningin at mainit ang singaw ng kanyang katawan. Dahil hindi na makatiis ay bigla siyang tumayo at walang ano-ano'y inagaw niya ang mikropono sa kamay ng kanilang principal. Isinuwalat niya sa mga ito ang masama niyang pangitain. Walang nakaimik sa mga bata at guro. Maging ang mga magulang ay natameme sa kanyang mga sinabi. Dumating ang pulis na kapatid ni Doktora. May kasama pa itong dalawa pang mga pulis. Matatalim ang mga titig ng kapwa guro kay Carlo. Sinira nito ang pagdiriwang. Isang kaganapang minsan lang mararanasan ng mga estudyanteng nagsisipagtapos.
Hindi lang ito ang unang pagkakataon na nagparamdam sa akin ng kamatayan. Sa maniwala kayo't sa hindi, kaligtasan lang ng mga mahal kong estudyante ang hinahangad ko. Agad na umugong ang mga bulong. Nakita din ni Carlo ang ngisi sa labi ng ilan. Alam niyang hindi sila naniniwala sa kanya. Narinig pa niyang sinabi ng isang babae na totoo raw pala ang tsismis tungkol sa pagkasira ng kanyang utak. Pinatitigil ng principal si Carlo. Ngunit imbis na tumigil, ay nagpatuloy ito na kumbinsihin ang lahat na totoo ang kanyang sinasabi. Maniwala kayo sa akin! Nakikiusap po ako! Maraming mamamatay kung hindi kayo makikinig sa akin! Isang nakaitim na lalaki ang nakita ni Donna na papaalis na sa lugar na yon. Kakaiba ang ikinikilos nito. Agad siyang tumayo at sinabi niya sa kapatid na habulin ng taong yon. Naging alerto ang kapatid ni Donna at sinundan ng lalaking papatakas. Naniniwala ito sa kakayahan ni Donna. Ilang beses na rin silang natulungan nito sa kanilang mga hinawakang kaso. Kaya naman nang tawagan siya ng kanyang kapatid na maaring may maganap na trahedya sa paaralang yon, ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa na tulungan ang kapatid. Agad na nilapitan ni Donna si Carlo sa itaas ng entablado at inalalayan itong makababa. Maririnig ang mga tawanan. Isinakay na ni Donna si Carlo sa loob ng sasakyan. Umalis na tayo. Hindi. Ayokong iwan ng mga estudyante ko. Pero hindi sila naniniwala sa iyo. Mahal ko ang mga estudyante ko. Hindi ko kaya na mapahamak sila. Buksan mo ang kotse, Donna. Pero baka ikaw naman ang mapahamak. Hindi ko rin kaya na mawala ka. Napatitig si Carlo sa sinabing yon ng dalaga. Isang mabining halikang agad nilang pinagsaluhan sa loob ng sasakyan. Mahal kita, Donna. Alam mo yan. At alam ko ring mahal mo ko. Pero unahin muna natin ang kaligtasan ng mga bata, pwede. Naramdaman ni Carlo ang panginginig ng kamay ni Donna at nakapikit ang kanyang mga mata. Ayos ka lang ba? Umiling ang doktora. Kinuha nito ang kamay ni Carlo at inilagay yon sa tapat ng kanyang puso. Nararamdaman mo ba ang malakas na pintig ng puso ko? Katulad mo, kinakabahan din ako. Carlo, ngayon lang nakita ko na. Anong nakita mo? May bomba nga sasabog at ilang minuto na lang ay sasabog na ito. Sigurado ako sa nakita ko. Kaya umalis na tayo. Hindi natin maililigtas sa mga taong ayaw maniwala. Hindi ko sila pababayaan. Agad na lumabas ang lalaki sa sasakyan. Sinundan kagad siya ni Donna. Lumayo kayo dyan! Sa mga estudyante ko na naniniwala sa akin, please! Umalis na kayo dyan! Nagsihisigaw si Carlo. Nakatuon ang tingin sa kanila ng mga tao. May mga nagsitayuan na estudyante. Nakiusap ang principal na bumalik ang mga ito sa kanilang kinauupuan. May ilang bumalik pero ang iba ay nagsimula ng lumayo sa lugar na yon. Lumabas sila sa may kalsada. May bombang sasabog! Nakikiusap ako! Umalis na kayo dyan! Walang mawawala sa inyo kung paniniwalaan nyo ako maski ngayon lang! Dahil sa determinasyon ni Carlo ay unti-unting nagsitayuan ng mga tao at umalis na rin sa lugar na yon. Makikita sa mukha ng mga kapwa niya guro ang pagkadismaya sa kanyang ginawa. Nang wala nang natira sa gym, maliban sa mga guro na nagsasalita sa mikropono na bumalik ang mga estudyante upang ituloy ang kaganapan, ay may tumawag na ng pulis para ipahuli si Carlo. Galit silang lahat na bumaba ng entablado. Sinugod ng principal si Carlo. Isang malakas na sampal ang pinadapo nito sa kanyang pisngi. Ngunit pagkatapos noon ay isang malakas na pagsabog ang naganap. Walang nakaimik sa nasaksihan. Wasak ang stage. Nagkalat ang mga sirasirang upuan. Maging ang katabing classroom ay nadamay. Walang nakaimik sa mga taong naroon. Napahawak pa ang principal sa dibdib ng lalaking guro nang biglang manghina ang mga tuhod nito dahil sa pagkabigla. Dumating ang mga backup na pulis. Nagsimula silang mag-imbestiga sa nangyari. At isa sa kanilang tinanong ay si Carlo at si Donna. Agad silang tinanong ng mga ito
kung paano nila nalaman ang mangyayaring pagsabog. Ipinaliwanag ng dalawa ang kanilang panig subalit tila hindi sila pinaniwalaan ng ibang mga kasamang pulis at maging ang ibang magulang. Baka raw may alam sila sa nangyari. Tumahimik ang dalawa. Naghintay ng tamang pagkakataon para mailigtas ang sarili sa panghusga ng iba. Ngunit dahil wala namang makuwang ebidensya na magdidiin sa kanila, ay hinayaan na rin sila ng mga pulis. Tara na, Kalo. Aya ng dalaga sa kasamang lalaki. Tahimik na naglakad si Kalo palapit kay Donna. Nang bigla siyang matigilan nang marinig na tinatawag siya ng ilan niyang estudyante. Lahat ng ito ay nagpasalamat sa kanya. Isa-isang nagsilapitan ng kanyang mga estudyante. Niyakap siya ng mga ito at pinasalamatan sa pagliligtas ng kanilang mga buhay. Sir, paano niyo po nalaman? Ipinakita nito sa mga estudyante ang litratong kinunan niya. Napaantanda ng krus sa mga magulang at estudyante nang makita ang litratong walang mga ulo. Pasensya na kayo kung natakot kayo sa ginawa ko. Dumating na ang mga pulis na humabol sa lalaki. Nahuli nila ito at nakumpirma na ito na nga ang nagtanim ng 2 bomba sa itaas ng entablado. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay nalaman ng mga ito na may kinalaman sa politika ang pangyayari. Bisita kasi sa pagdiriwang na yon ng kanilang mayor at yon ang hinihintay na pagkakataon ng kalaban nito sa politika para siya ay patayin. Mabuti na lang at nahuli sa pagdating ang sinasabing mayor. Nalalapit na naman kasi ang eleksyon kaya nagiging madugo na naman ang labanan ng mga ito. Napaamin nila ang lalaking salarin kung sino ang mastermind nito. At nang dumating na ang mayor sa lugar ng pangyayari, agad namang humingi ng paumanhin ng kanilang mayor. Nangako ito na tutulong sa mga estudyanteng naapektuhan sa kaguluhan. Mabait ang kanilang mayor at simpleng tao lamang kaya marami pa rin sa mga kababayan nito ang gusto ito. At sa katapusan ng kanyang termino ay sinasabi sa kanya ng mga tao na lumaban ito bilang congressman upang may pagpatuloy pa rin ang serbisyo para sa tao. At yun ang nakitang dahilan ng mga investigador. Walang ibang pwedeng gumawa nun. Tama ang suspect na inutusang magtanim ng bomba. Ang kanilang kasalukuyang congressman ang nagplano ng kaguluhang yon. Dahil sa nangyari ay sa kalsada na lamang itinuloy ang pagbibigay ng mga diploma. Masaya naman ang lahat dahil mas mahalaga sa kanila ang buhay kaysa sa panandaliang kasiyahan na buhay naman nila ang magiging kapalit. Umuwi na ang lahat pagkatapos. Kinagabihan ay nagising si Kalo sa isang lugar na hindi pamilyar. Marami siyang nakikita mga rosas sa paligid. Tahimik at payapa ang kanyang kalooban habang dinadama ang malamyos na simoy ng hangin. Meron pang mga paru-paro na dumadapo sa kanyang balikat. Malaya niyang nilaro ang mga ito. Naglakad pa siya at narinig niya ang isang malakas na lagaslas ng tubig. Sinundan niya ang tunog na yon hanggang sa nakita niya ang isang talon. Nasaan ako? Sambit niya sa sarili. May nakita siyang isang makapal na hamog sa kanyang daraanan, palapit sa talon. Nang mahawi ito ng hangin ay nakita niya ang kapatid na si Lisa. Nakangiti ito at kumakaway sa kanya. Lisa, kapatid ko! Nahawa siya sa ngiti ng kapatid. Nais niya yung lapitan at yakapin. Maaliwalas ang mukha ng kanyang kapatid at nakita pa niyang bumuka ang mga labi nito na parang sinasabing mahal siya ni Lisa. Naglakad siya palapit dito pero bigla siyang nagising sa yugyog at boses ng kanyang ina. Anak, gumising ka na. Nay, Nananaginip ka na naman ba ng masama? ngumiti si Kalo sa ina. Hindi, Nay. Si Lisa po yung nagpakita sa panaginip ko. Talaga, anak? Opo, at masayang masaya siya. Nakangiti siya sa akin. Kung ganun pinakikita lang sa'yo ng kapatid mo na nasa maayos na siyang kalagayan.
Ayaw na niyang nalulungkot ka, Kalo. Opo, Nay. Ang ganda-ganda pa rin ng kapatid ko. Ang aliwalas ng kanyang muka. Niyakap siya ng ina. Alam ng puso ng nanay ni Carmen na malapit nang gumaling ang mahal niyang anak. Lalaya na ito sa kalungkutang nagkulong sa kanya sa loob ng halos 2 taon. Kinabukasan ay maagang gumayak ang mag-ina para pumunta ulit sa klinika ni Donna. Pagdating nila doon ay agad siyang inasikaso ng doktora para sa huli nitong session sa kanyang therapy. Dok, pwede ba akong tumayo? Kung kaya mo. Ginawa mo naman akong suma nito, mahal ko eh. Ano ka ba? Tiis lang konti, no? Gusto ko lang naman na gumaling ka na talaga. Salamat ah. Donna, doktora, salamat sa pagtsatsaga mo sa akin ah. Salamat din sa paniniwala at pagtitiwala. Salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Wala yon. Lahat naman, kung may kakayahang ganito ay tutulong din. Pero siyempre, espesyal ka. Gaano ka espesyal? Tulad ng ngayong araw na ito, sasagutin ko na yung panliligaw mo. Ha? Hindi pa ba tayo? Di ba nung nakaraan eh... Ano ka ba? Hindi opisyal yun, no? Ninakawan mo lang naman ako ng halik nun eh. Alam mo, ito yung pinakamasayang araw sa buhay ko, Donna. Magpapagaling ako para sa'yo. Para sa atin maging matatag ka. Magpagaling ka. Isang ngiti ang isinagot ni Kalo. Si Doktora Donna ang nagbigay ng panibagong buhay na puno ng positibong pananaw. Siya ang humilom at naggamot sa kaluluwa niyang may sakit. Ang lungkot at konsensya ay unti-unting napalitan ng saya. Sakto 1 taon na ang nakaraan ay ikinasalang 2. Isang okasyon na dati niyang kinasusok lamang makita sa panaginip. Subalit sa pagkakataong yon, ay naramdaman niya sa kauna-unahang pagkakataon ang kakaibang klase ng saya habang pinagmamasdan ang palapit niyang bride. Sobrang ganda nito sa puting-puting kasuotan. Nawala ang takot niya sa kasal. Wala na siyang ibang iniisip sa pagkakataong yon na dapat ikatakot. Kasabay ng parehas nilang pag-aido sa harap ng dambana, ay ang pangakong sasamahan nila ang isa't isa sa hirap at ginhawa. Sila'y pinagtagpo ng kanilang kakayahan. Kumatok ang pag-ibig at kanilang pinagbigyan. Ganoon ang tadhana. Maaring hindi kontrolado pero nasa tao ang pagtanggap. Wala mang gamot na makapag-aalis ng kakayahan ni Kalo. Hindi man niya kontrolado ang panaginip ay masaya na rin siya dahil nakatagpo naman siya ng karamay at ito ay si Donna. Ang pinakamagandang bride sa buhay niya. Wakas!